Pupwede nating isipin na ang kadakilaan ay sa pera, sa kapangyarihan, sa posisyon, sa impluensya lang. Pupwede nating isipin ang kadakilaan ay to lord it over. Yung nasa itaas tayo, kala mo tayo kung sino, nanlalait na tayo ng iba. Hindi ganun ang kadakilaan. Sapagkat mawawala ang kadakilaan pag ganyan. At matutulad ka sa mga taong kinatatakutan sa harapan, pupwedeng ginagalang sa harapan, pero kunwarian lang sapagkat pagtalikod niyan, pinag-uusapan na yan. Kulang na lang, ipakulam yan kasi kinabubusitan niya. Alam po ninyo, isa sa malimit na topic ng debate, lalo na sa social media, ay kung sino ang the GOAT sa iba't ibang mga larangan. Pag sinabi pong the GOAT, ganito po ang ibig sabihin niyan. Greatest of all time. Halimbawa sa larangan ng sports, basketball, sino nga ba ang GOAT? LeBron James or Michael Jordan? Football, Messi or Ronaldo? Sa music, Elvis Presley nga ba or Michael Jackson? Kapag banda, Beatles nga ba or Rolling Stones? Sino ang the GOAT? Kamakailan lang ay naging mainit na usapin dito sa atin yung pagkakuha ng Milo kay E.J. Obiana bilang endorser nito sapagkat ang sabi ng ibang mga netizen, hindi dapat si E.J., dapat si Carlos Yulo sapagkat two-time Olympic gold medalist ito. Sabi naman ng iba, hayaan nyo na kay E.J. Obiana sapagkat tandaan ninyo, ang bumibili ng Milo sa pamilya, nanay hindi girlfriend. Ganun pang patama. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtatalo daw ng mga disipulo ni Kristo. At ano ang kanilang pinagtatalunan? Sino ang the GOAT sa kanila? Sino ang the greatest sa kanila? Wala pong dialogue na nabanggit dito, pero pwede nating isipin. Siguro sabi ni Pedro, ako ang the GOAT sapagkat ako ang tumatayong pinuno ng grupong ito. Sunod kay Kristo. Siguro ang sabi ni St. John, ako, sapagkat ako ang minamahal na alagad. Sumabat siguro si St. Matthew, ako kaya, sapagkat ang dami ko kayang give up. Pwedeng sinabi ni Judas, ako, sapagkat akong ingat yaman. Ano kayo kung wala ako, wala kayong pera? Ako kaya ang pinaka-pinagtitiwalaan. Something like that. But imagine that. Jesus was talking about his impending death. And yet, they were arguing who among them was the greatest. Sa totoo lang po, pwedeng magalit dito si Kristo at sabihin sa kanila, napaka-insensitive naman ninyo. Kung ako nga dito, sabihin ko, ang kakapal na mukha ninyo. Sinasabi kong, nalulungkot na ako dito, natatakot na ako. Sinasabi ko sa inyo, papatayin ako. At pinag-uusapan ninyo, sinong dakila sa inyo? Ano ba naman kayo? Pero hindi ganoon ang reaksyon ni Kristo. Nagalit? Hindi. He just sat down and taught them. Taught what? Anong tinuro? Ito kung paano maging dakila. Hello? Hindi na nagalit, nagturo pa kung paano maging dakila. Sapagkat sa totoo, hindi naman masamang maging dakila. Hindi masamang maghangad tayo na maging dakila. Hindi nga ba't ang sabi ng ating Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect? O hindi ba kadakilaan yan? Ang matulad tayo sa Ama sa kabanalan. At walang magulang ang hindi magnanais na maging accomplished, maging fulfilled, maging dakila ang kanyang anak. Sapagkat kapag pinapalakpakan ng anak, pinupuri ang anak, nasasama, kumbaga ang magulang. O di ba't minsan parang sinabi ng ating Panginoon sa atin yan, nang sabihin niya sa atin, let your light shine before men, so that by your good works, people will glorify your heavenly Father. Kaya walang masama na maging dakila. Dapat alam lang natin ang paraan kung ano ang tunay na kadakilaan. At kaya tinuruan ni Kristo ang kanyang mga alagad para dyan sapagkat sa ating pursuit ng kadakilaan, pwede tayong maligaw ng landas niya. Pwede nating isipin na ang kadakilaan ay sa pera, sa kapangyarihan, sa posisyon, sa impluensya lang. Pwede nating isipin ang kadakilaan ay to lord it over. Yung nasa itaas tayo, kala mo tayo kung sino, nanlalait na tayo ng iba. Hindi ganun ang kadakilaan. Sapagkat mawawala ang kadakilaan pag ganyan. At matutulad ka sa mga taong kinatatakutan sa harapan, pwedeng ginagalang sa harapan, pero kunwarian lang sapagkat pagtalikod niyan, pinag-uusapan na yan. Kulang na lang, ipakulam yan kasi kinabubusitan niya. Naalala ko dati, meron ako na-encounter na ganyan sa isang simbahan kung saan ako na-assign bilang assistant lang. Yabang, sa totoo lang. Wala ako naka-encounter ng taong gano'n. Aba, pati pare, pinapahiya. Hindi naman ako yung pinahiya niya. Kasi kung ako pinahiya niya, sasabunutan ko siya. Yung kapatid ko kasama kong pare, buwisit talaga ako. Kung yung pare pinapahiya, paano yung ordinaryong tao pa?
At may mga nabalitaan talaga ako kung paano niya tinatrato ang ibang tao, mga ordinaryong tao. Mayaman kasi, matalino kasi, may bakri kasi. Pero dakila nga kaya. Sumalangit nawa, ayokong manghusga, pero konti lang ang nakipaglibing sa kanya. At kahit na ngayong wala na siya, magtanong-tanong ka, I dare, magtanong-tanong ka sa mga tao sa lugar, lalong-lalo na yung mga common tao lang ha. Kahit nga baka mga sangma kasama niya. Mabuting tao ba siya? Baka mahirapan sila. Kapag dakila ka, sa oras na may magtanong tungkol sa iyo, mabuting tao ba yun? Ayo, walang masamang tinapay ito. Nandun agad ang kadakilaan. Hindi na pinag-iisipan. At kahit ang Diyos, nakikita yan. Ang tunay na kadakilaan, sang-ayon sa ating Ebanghelyong napakinggan, ay nasa kapakumbabaan. Mahirap man tayo o mayaman. Basta't nandun sa atin ang kapakumbabaan, nandun sa atin ang kadakilaan. Hindi natin kinakailangang hanapin ang kadakilaan. Hindi natin kinakailangang i-demand ang kadakilaan. Hindi natin kinakailangang bilhin ang kadakilaan. Hindi natin kinakailangang i-flaunt ang kadakilaan. Kusang ibibigay ng Diyos at ng tao sa atin yan. Sapagkat makikita naman ng Diyos at ng tao kung dakila tayong totoo. Sabi ni Kristo, makikitang dakila tayo. Una, siyempre sa pagiging mapagkumbaba. At yan ay makikita una sa paglilingkod sa kapwa. Kaya ang sabi niya dito, sino mang gustong maging una ay dapat maging huli at maging lingkod ng lahat. Experience will tell us, mahirap maglingkod. There are times na pipilitin mo talaga ang sarili mo na maglingkod. Nung bata nga tayo, kinakailangan pa natin ng suhol para lamang mautusan tayo. Bili ka ng suka. Yeah! Sa'yo sukli. Kaka. Bukas magtatrabaho na naman tayo. Kahit pa paano, bayad tayo. Yung 8 oras na yun, bayad yun. Tinatamad pa rin tayo. Kapag may mga mahirap spelling yung mga kliyente, nabubuisit pa rin tayo. Gayong, kahit pa paano, bayad tayo. Kaya nga siguro, yung pagitan natin, kung minsan, at nung ating mga kliyente, isang salamin na may butas na maliit lang. Kasi kung minsan, inis ka rin eh. Doon sa kliyente, gusto mong sabunutan eh. O kaya, doon sa inis na nakikita sa'yo ng kliyente mo, gusto kang sabunutan, magandang maliit na butas na para hindi kayo mag-abot niyan eh. Ako nga pare na eh, minsan, ang hirap din maglingkod. Nung nakaraan, yung kapipiesta natin, talaga nasabi ko, Lord, ayoko na. Pero wag mo na akong kukunin ha. Kanina, 8 oras na ako nakatayo nung umaga. Tapos may lumapit pa sa akin, Father, counseling. Pwede po ba sa ibang araw na lang? Father, sige na, 5 minutes na, 5 minutes na. Kasi nasa verge na ako ng depression. Sige po. Kwento siya, kwento. 30 minutes na hindi pa tapos. Muntik ako na ma-depress. Mahirap maglingkod. Pero kaya nandun ang humility sa paglilingkod eh. Sana lang totoo, lagi, all the time. And for all peoples yung motto ng isang department store ba yun? O ng isang mall? Happy to serve! Eh kahit naman yung mga nagsasabing happy to serve, happy to serve! Mahirap. But again, nandun ang kapakumbabaan. Kaninang habang nagninilay ako, tinukso si Kristo. Gawin mong tinapay ang batong ito. Magpatihulog ka, hindi ka maano. Mapapasayo ang kaharian ng mundong ito. Kahit pa paano siguro may temptation din kay Kristo na hindi rin maglingkod. Baka, kasi doon siya tinutukso ng demonyo eh. Na hindi naman kasalanan yon, pero temptation yon. Kaya nga, maganda ring elemento ng paglilingkod yung kahit hindi bukal na bukal sa loob mo, kahit na nahirapan ka, kahit na parang kahit konti pinipilit mo yung sarili mo, mahalagang elemento pa rin yun ng paglilingkod kasi kababaang loob yun. Pinapatay mo, dinidinay mo yung sarili mong gusto para makapaglingkod sa tao. Lalo pa kung ang paglilingkuran mo, yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, yung bata, yung sinisimbolo ng bata dito, yung walang maigaganti sa'yo. Either sagawan mong mabuti, walang maigaganti sa'yo. Kahit sagawan mo ng masama, wala rin igaganti sa'yo kasi bata. At ang sinisimbolo rin ng bata ay yung mga mahirap, mga aba, yung mga maralita. Dito mas natetes ang ating pagpapakumbaba, how we treat these people. Kasi kung tayo magpapakumbaba, dapat maramdaman yan unang-una na nasa iba pa. Madali kasing magpakumbaba kapag ang kaharap mo ay ka-level mo o kaya mas mataas sa'yo. Kaya mas matetes ang kapakumbabaan natin on how we treat people na mas mababa ang antas ng buhay kaya sa atin. Tingnan po ninyo si Princess Diana. Di ba? Sa lahat ng members ng royal family, well-loved siya. Gustong-gusto siya ng maraming tao. In fact, nung namatay siya, dami kayang nakipaglibing. Sa iba't ibang panig ng mundo, may tribute para sa kanya. Kahit na naging controversial din ang buhay niya.
Pero natakpan niyon ng kanyang napakagandang karisma. Na kahit patay na siya, namimiss pa rin siya. Ang daming nasasabi ng tao tungkol sa kanya, iba siya, the best siya. Was it her beauty? Was it her family? Was it her wealth? Hindi. Sapagkat kung tutuusin, kung yan lang ang kadakilaan ni Princess Diana, merong mas maganda sa kanya, merong mas mayaman sa kanya, merong mas elegante sa kanya. Kahit pa, ng royal family siya. So nasa ang sikreto niya? Nasa kanyang kapakumbabaan. Naramdam ng lahat, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Siya lang naman ang bumisita dati sa mga AIDS victims nung kapanahunan na kinatatakutan talaga dati yung AIDS. Kasi ang akala dati, yung matabi ka lang sa may AIDS, mahahawa ka. Makipag-usap ka lang, pwede kang mahawa. Nung unang sulpot ng AIDS, ganyan dati, mayroong social stigma. Pero anong ginawa ni Princess Diana? Pumunta siya sa clinic sa hospital na maraming may AIDS nang walang protective cares at nakipag-usap, nakipagkamay pa. Nasabi nga ng mga kolumnista, makikita mo namang totoo siya. Hindi lang niya gawa-gawa yon dahil may camera. Totoo ang kanyang ipinakita. Sincere talaga, sang-ayon na rin sa mga nakausap niya, sa mga nakamayan niya. At kung titingnan po ninyo, yung madalas na posture ni Princess Diana kapag nakikipag-usap siya sa mga nasa baba ng lipunan, generally, ganyan. Nakaluhod, nakatalungko, nakaupo. Lumelebel siya, literally sa kausap niya. Nasabi ng mga psychologists, nagbibigay ng magandang impression sa kinakausap mo. Bata man o ibang tao, lalong-lalo na kung ito ay may mababang level ng pumumuhay kaya sa'yo. Pinapakita mo sa kanya, sincere ka sa pakikipag-usap sa kanya, wini-welcome mo siya, pinapahalagan, binibigyan mo siya ng importansya. Kaya nagiging connected agad kayong dalawa. Pansinin po ninyo yung mga bata dito. Noong una yan, nung mga nag-aalay sila, di ba? Nakatayo lang ako, kinukuha ko lang. Naisipan kong lumuhod. Naisipan kong umupo. Nakita nyo ginagawa ng mga bata ngayon. Yumayakap na, may humahalik pa. Kanina may naggaganon pa. Father, gumaganon pa kami. I mean, yun ang nagagawa ng pagbaba. At nandoon ang tunay na kadakilaan. Sa mga sikat na mga artista, personalidad at atleta, kaya may debate tungkol sa kanila kung sila ba ang the GOAT talaga. Kasi, let's face it, LeBron James, baka nga Michael Jordan, baka nga LeBron James. May kukumpara mo May contest Baka nga Beatles, hindi. Rolling Stones, may kukumpara mo May contest Kasi kapag ang labanan ay pataas, merong mas mataas. Meron talagang mas tataas. Kung ang labanan ay pataas, kung yun ay kadakilaan. Pero kung ang labanan ng kadakilaan ay pagpapakumbaba, pare-pareho lang yan sa baba. Hindi mo ikukumpara si Mother Teresa kay Pope John II. Mas mabait si Mother Teresa. Walang comparison sa mga banal. Walang comparison sa mga mabubuting tao. Walang comparison sa mga mapagkumbabang tao. Pare-pareho. Sapagkat kapag tayo nagpapakumbaba, wala nang ibababa. Yun na yun. Hindi ba? Kahit sabihin kong the best ang nanay ko, papayag ka bang the best ang nanay ko? Papayag ka. Pero the best din ang nanay mo. O sinong the best talaga sa dalawa? Hindi magiging issue yun para sa atin. Kasi para sa atin, parehong the best yun. Kasi there is simply no competition. Parehong mabait Parehong responsable. Parehong matyaga. Parehong nagpakumbaba. Parehong ginawa ang lahat para sa pamilya. Diba? Kaya hindi talaga natin kailangan ng kapangyarihan necessarily ng kayamanan para maging dakila Hindi Kailangan lang natin talagang magpakumbaba. Hindi mo nga ipagpapalit ang dakilang nanay mo, ang dakilang tatay mo, ang dakilang anak mo, ang dakilang kapatid mo, yung napakalaki ng pagbaba, pagsasakripisyo, pagpapasensya, pangunawa, pagmamahal, pagrespeto, pagsakripisyo sa pamilya ninyo. Hindi mo yan ipagpapalit sa SB19, sa Bene, o kaya kay Taylor Swift, o sa kahit sino. Sapagkat kulang na lang pagpatayo mo yan ng monumento. Although may nakaukit na, may nakatayo na, hindi sa bato, hindi sa bakal, hindi sa semento, kundi sa puso mo. Yun ang tunay na kadakilan. After all, sino ba ang gusto natin i-please at the end of our lives? Diyos lang. At yung mga tao sa buhay natin. Yung mga tao sa mundo natin. Hindi man tayo makilala ng buong mundo. Basta para sa ating mga mahal sa buhay,
i-consider nila tayong kanilang mundo sa laki, sa tindi ng ating mga sakripisyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.